Mitabok na jud ko og kuan ba? Coral kay daghan kay dinhi mga gulay. So medyo tambok siya dinhi mga kalalabs. So mura tag nangudot og tag iya da. Okay, so daghan ako mga kalalabs. So tapol-tapol din hindi gyud makagulay ba? And then, pwede natin na siya ibutang sa freezer kung daghan ta kutlo. Para anytime nga pag gusto ta magulay, natay gulay. So, humot kain siya. Murag herbal. So, hello everyone and welcome back to my channel. So, my vlog for today is ipapakita ko sa inyo paano ako magluto ng sukuk or yung mugwort soap. So, nakikita nyo naman na kumukuha ako ng mugwort leaves doon sa labas. Kasi dito sa Korea, medyo springtime pa siya, kaya maraming gulay na tumutubo lang sa daan. So, pwesko talaga siya. And then, hinugasan ko na rin ng ilang beses para sure na malinis yung gulay natin. So, for broth or yung sabaw, kailangan natin ng anchovies, radish, and then yung kelp or yung tashima. And then, mas masarap siya pag lagyan nyo ng onion roots. So, actually, ang iba is hindi naglalagay nito. Kaya lang ako kasi is, marami ako nito sa freezer. Kaya mas masarap talaga siya pag ilagay nyo sa sabaw. Okay? And then, yung sabaw na gagamitin natin is yung tubig sa hinugasan nating bigas. Ito siya. Diba, pag maghugas tayo ng bigas, maraming tubig na itatapon natin. So, huwag niyong itapon. And then, yun ang gagamitin nating sabaw. Okay? And then, of course, kailangan din natin ng perilla powder. Ito siya. And then, soybean paste. So, pangpalasa. First, gagawa tayo ng broth. Okay? So, ilagay natin tong hinugasan na bigas. And then, yung kelp at saka anchovies, yung onion roots. Ilagay na din natin yung soybean paste. And then, pakuluan natin. Habang pinapakulo natin yung sabaw, so i-slice natin yung radish. Supposedly, isama sana itong radish. Kaya lang, naglagay ako ng onion roots, diba? So, unahin ko muna yung sabaw kasi tatanggalin natin siya sa tubig. So, i-slice natin yung radish. Ganito lang siya. Dito sa Korea, matuto ka talaga magluto. Kasi, hindi, sana dito yung may katulong. Kaya pag hindi ka marunong magluto, yan ang problema. Kasi actually, ako naman sa Pinas, hindi ako mahilig sa luto. Nung dumating na ako dito sa Korea, matuto ka talaga magluto. And then, mas nakasave ako kasi, diba, kinuha ko lang ka sa labas. Pwede ka rin bibili niyan. Kaya lang, mas marami pa kasing tumutubo dyan sa daan. Ito yung ways ko sa pagluto ng mugwort soap. Or in Korean term, sukuk. So, kung marami naman siya, pwede mong ilagay sa freezer. Para kasi, diba, yung mugwort, once a year lang yung tumutubo. Kaya, ang iba nilalagay sa freezer. Para anytime na gustong kumain, at least meron pa rin mugwort soap. Next, ito yung mugwort is medyo malalaki-laki siya, diba? Ito siya. So, i-slice natin. Ayan. So, i-slice natin siya. So, ang bango niya, para siyang herb. Ang bango. Next, ihalo natin yung perilla powder. So, malinis yung kamay ko. Iniwi kami naman ang kakain. Yan. So, ihalo natin yun. Perilla powder. Para mamaya, paglagay natin, at least nahalo na talaga siya. So, at dahil kumulo na siya, kaya tatanggalin natin yung nilagay natin kanina. Ayan. Ang init. As in.
then pagkatapos, ilagay natin yung radish. So, yung radish mo nang ilalagay natin. Kasi pag sinabi ko siya kanina, mas matagalan ba? Kasi maraming ugat ng onion. So, lulutuin muna natin yung radish for about 5 minutes. Tsaka natin ilagay yung mugwort. Kasi ito naman siya is madali lang siya maluto. So, unahin muna natin yung radish. Takpan natin. Okay? After 5 minutes, ilagay natin yung mugwort leaves. Lagay natin. Kung sa atin parang ginataan ba, yung perilla powder parang ginataan. So, lumabas na yung bango ng mugwort. Oh, ang bango niya talaga as in. So, may sabaw na ako na kinuha ko lang sa labas yung mga gulay. Save ako ng budget for sabaw. And then, lagyan natin siya ng yung tuyo pang sabaw. Kasi dito is may tuyong pang sabaw, may tuyong pang gisa, iba-iba yung tuyo. So, medyo hindi pa kasi siya maalat. Kaya, lagyan natin konti. Then, pakuluan natin. Para pagdating ng asawa ko, may sabaw na siya. Okay, tama na yung taste niya. So, depende na yun sa inyo kung ano yung taste nyo. So, kung hindi kayo masyadong maalat, so, nasa sa inyo yun. Iba-iba naman tayong taste kasi. So, madali lang itong lutuin. Actually, marami pa rin mga gulay na tumutubo sa labas. So, I'm done! Okay, so patayin ko na yung apoy kasi luto na yung gulay ko. So, mga kalalabs, for more videos, please don't forget to click the notification below. Like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. I love you!